Hello po. Yan, magandang gabi sa ating lahat. Welcome back sa ating daily evening devotional. So ako na lang po siguro magiging presider sa gabing ito. At para po sa ating programa ay tayo po magkakaroon ng opening song to be followed by the opening prayer kung sino na lang po kasama natin. To be led na lang po ni Brother Rob. Brother Rob, can you lead us in our opening prayer? Is that the introductory prayer? Is that what you're saying? Oh, yes, opening prayer. Yes. Yeah, okay, that's fine. So Brother Rob will lead us in our opening prayer and then after po nun ay mapapakinggan po natin ang speaker sa gabing ito na si Sister Nori. And then after po nun tayo po magkakaroon ng sharing of insights kung may gusto po kayong idagdag. And then after po nun ay tayo po magkakaroon ng closing song and closing prayer by our speaker. So yun po ang pagkasunod ng programa natin sa gabing ito. Kaya ngayon po tayo ay dumako na sa ating pag-aawitan ng ating opening song. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for another day and for your protection and guidance over each one of us. Lord, we come to you in devotion this evening and ask for us a blessing as we
come again to receive the blessings of renewal and of our union with you. And as we commit our ways to understanding your truth and to knowing you better, Lord, be with us in the study tonight. Help us in our understanding. We ask, Lord, for a further blessing on the Palawan camp and for each member there, those visitors especially, but also our members in the wider world sphere. We ask for a special blessing. If they are only coming to you in their family homes, we ask that we may each feel your presence um, and receive a blessing. And we ask it all in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Rob. Good evening po sa lahat. Ah, ang ating pong scheduled speaker for tonight ay hindi natin makakasama sapagkat siya po ay nasa campsite. So, magti-take over lang po ako para pangunahan ang ating pong pag-aaral sa gabing ito. Mula po sa God's Amazing Grace, ang ating daily evening devotional. Tungayan po natin ang April 27 lesson. Ang title po ng ating devotional for this evening ay A Light to Shine. Mula sa Isaiah 60 verse 1, basahin po natin ang ating key text. Arise, shine, for thy light is come, and the glory of the Lord is risen upon thee. Yan. So tayo po ay pinababangon. Hindi lamang tayo pinababangon, kung hindi tayo ay pinaliliwanag. Magliwanag daw po tayo sapagkat ang ilaw ay dumating at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nabuhay sa atin. Yan. So, tingnan po natin ang unang paragraph. Through the social relations, Christianity comes in contact with the world. Everyone who has received the divine illumination is to brighten the pathway of those who know not the light of life. Social power, sanctified by the grace of Christ, must be improved in winning souls to the Savior. Let the world see that we are not selfishly absorbed in our own interests, but that we desire others to share our blessings and privileges. Let them see that our religion does not make us unsympathetic or exacting. Let all who profess to have found Christ minister as he did for the benefit of men. Yan. Nako, ano na naman ito? Napapanahon. Ayan. Alam niyo po, for the past week, ay nagkakaroon ako ng malaking burden dito po sa aming lugar. And
Ang aking pong puso ay lubhang nalulumbay sapagkat ako po ay nasa kabilang sa komunidad ng napakaraming Adventista ang miyembro ng komunidad na ito sapagkat malapit po ito sa Adventist University of the Philippines. Sa akin pong pagmamatsyag ay nalulungkot ako sapagkat meron pong ilan sa mga miyembro ng Adventist community sa lugar na ito ang nangunguna sa pagkakabaha-bahagi dito. Kaya at lalo't higit may isang napakalakas ang boses. Alam niyo po yung napakalakas ang boses, literally, at saka yung, anong tawag dito, yung pagdating po sa diskurso, sa mga group chats, malakas talaga yung boses niya. And ibig sabihin siya ay isang tao na talagang mas pinahalagahan niya yung sarili niyang pangunawa, opinyon, na yun yung feedback na nakikita, na nakukuha ko mula sa ibang tao na nag-observe din. And ganun din. So, meron kami the same na anong tawag doon? Yung parang same din yung pag-get. Same din yung dating sa akin, kumbaga. Kaya't ako po ay talagang parang nababurden ako. And actually, tumira na ako dito ng 4 na taon before. And hirap ako kung paano ko i-reach out yung mga tao. Wala kasi akong kakilala dito, maliban doon sa malakas na boses na yon. At dito sa katabi kong bahay. So wala akong ibang kilala. So paano kaya ako makakaano? Hindi naman po ako nakakapagsimba kasi syempre nasa online ministry ako. So wala akong network of people dito. Ngayon, yung katabing bahay ko, naka-close ko, hindi naman po sila Adventist. Pero nung bumalik ako after 2 years na wala ako dito and then I came back recently, may kaguluhan po, merong kaguluhan, may hindi pagkakaunawaan sa komunidad na ito. At sobra po yung burden ko na nararamdaman na kahit sa akin pong pagtulog ay parang kulang yung pagtulog ko kasi nababurden ako, naiisip ko yung pasali na hindi namin nare-represent bilang mga Adventist yung ugali ni Kristo, hindi nakikita sa amin. Kumbaga, kasi syempre halimbawa, kayo mga Adventist, yung isang Adventist diyan ang anong tawag doon, yung magpakita ng unchristian character, apektado kayong lahat. Mababrand kayong lahat, mga Adventist na yan, mga gantong ugali, hindi magandang ugali, maitin ang ulo. Nababrand na. So, meaning to say, bilang Adventist sa community na to, hindi kami nagliliwanag dahil merong grupo at meron silang leader na ganon ang attitude. So, dala-dala ko yan, lalo na nitong mga ilang araw na lumipas, at lalo na kagabi. Tapos paggising ko pa kaninang umaga ay talagang parang ang aking puso talagang parang literal na pinipiga. Kasi yung pakiramdam na, ay bakit dinadagdagan mo pa? Bakit hindi ka tumitigil? Kasi yung mga tao na nilu-look-down mo, parang sobrang tinapak-tapakan mo na sila, tas hindi ka pa rin tumitigil.
And wala po siyang pinapakinggan. Sad to say, wala. Kasi minsan ako nagsalita, talagang tinira niya ako ng bonggang-bongga sa GC namin. At pinersonal niya talaga ako at pini PM niya ako, pinadalhan niya pa ako ng voice message na galit talaga siya sa akin. Na yung laman naman yung mensahe ko ay para naman sa aming lahat yon, paalala tapos imbitasyon na magharap-harap kasi nagpapatawag ng meeting yung ano namin, yung board of directors namin. Pero sa halip na pumunta, madaming sinasabi. Alam niyo yung nakakaano ba, kahit hindi ikaw yung sinasabihan, nakakapanliit, nakakapanliit. Ang sabi po diyan, sa pamamagitan ng social relations natin, paano tayo nakikisalamuha sa komunidad natin, sa mga taong nasa paligid natin. Nag-aangkin tayo na we are the remnant people of God dahil Adventist tayo. Kailangan yung, sabi niya, wag mong sabihin niya kasi, wag mong dalhin yung faith natin. Parang ganun, sa anong ito, dun daw sa aming problema. Hindi pwedeng hindi dalhin ang pananampalataya sa pakikipagsalamuha. Kasi, yung ating prinsipyo, yung Christian character, dapat dala-dala natin yan. Hindi natin siya ipinapangaral lang. Kailangan isakabuhayan natin yan. Dapat makita ng mundo na totoong mananampalataya tayo ni Kristo. So sabi diyan, kung ang bawat isa na nakatanggap ng banal na kaliwanagan, kailangan daw pong paliwanagin yung daan ng mga hindi pa nakakaalam o nakakakilala sa liwanag ng buhay. Ibig sabihin sa ibang salita, ang liwanag ng buhay na tinutukoy dyan ay ang ating Panginoong Hesus. So bilang mga Seventh-day Adventist, our duty is to let our light shine para maliwanagan yung daan ng mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Paano kung yung buhay natin mismo, yung attitude natin, yung personalidad natin, ay taliwas sa ating Panginoong Hesus? Paano tayo magiging liwanag sa nasa paligid natin? Sabi po, yung social power, kapangyarihang social, ibig sabihin yung sa ating pakikipagkapwa. Kapag ito ay pinabanal ng biyaya ni Kristo, ito daw po ay kailangan nating i-improve para sa pag-akay natin ng mga kaluluwa sa ating tagapagligtas. Kailangan na makita ng mundo na hindi tayo selfishly absorbed sa sarili lang nating mga interes. Kasi dapat alam talaga natin yung purpose ng existence natin sa mundong ito. Nung tawagin ako muli ng Panginoon na bumalik dito, I was really asking, why did the Lord let me come back here? Naboboard na ako. Ilang buwan na wala akong ginagawa, na nagkakaroon ako ng depression. Pero naiisip ko, hindi ako ilalagay ng Panginoon sa lugar na ito na wala siyang purpose. And so I waited every day, and here it comes. Meron pala akong purpose. At pwede ko palang gamitin ang aking influence para sawayin ang matitikas ang ulo at mga arogante. May purpose na pala ako. Kailangan lang matapang ako. Kailangan lang maging dependent ako sa Panginoon na
na ang mga salitang lalabas sa akin, be it orally or written, dapat ay sanctified siya or galing siya sa Panginoon, hindi yung sa sarili ko. And kailangan maingatan ko yung kasalanan ni Moses na maging subjective ako. Hindi ako maging objective. At kuhain ko ang glory ng Panginoon. Kasi nasasaktan ako eh. Kasi ka mga kaluluwa yun, tapos yung mismong kapatid mo sa pananampalataya, yun yung tumatapak sa kanila. Na hindi pa nga nila na nalalaman yung katotohanan. Itinataboy mo na sila. Ang kailangan daw po ay magkaroon tayo ng pagnanasa na maibahagi, maging kabahagi ng ating mga pagpapala at mga pribilehiyo yung ibang tao. Yung sitwasyon ngayon, grabe yung nabubuhay ako dun sa panahon na yung Phariseesm versus yung publican. Na ang mga Pariseo talaga, grabe ang tingin nila sa sarili nila. Sobrang taas. That instead of stepping down like Jesus Christ, itong mga Pariseo na ito, iniluluklok nila yung sarili nila sa pedestal at tumitingin sila pababa. Hindi yung bumababa sila doon sa pedestal na kinalalagyan nila para maabot nila yung mga tao. Hindi ganun. Sabi diyan, dapat makita sa atin na yung relihiyon natin ay hindi yun ang dahilan para tayo mga taong walang pakialam, wala tayong simpatya sa ibang tao at maging exacting tayo. That's the word, exacting. Unsympathetic or exacting. Let them see that our religion does not make us unsympathetic or exacting. Para pa tinawag tayong Seventh-day Adventist? Kung hindi tayo marunong makisimpatya sa mga hindi natin kapananampalataya. At mag-expect tayo sa kanila ng higit sa kaya nila. Dahil, bakit? Kasi kami ganito kami. Dapat kayo ganon din. Hindi nga sila ikaw. Iba sila, iba ikaw. So, paano natin bibigay yung liwanag? No? Kung hindi tayo marunong makisimpati sa kanila at very exacting tayo ng klase ng mga tao. Yun daw po mga nagpapanggap na natagpuan na nila si Kristo. Kailangan daw pong gumawa katulad ng paggawa ni Kristo para sa kapakanan ng mga tao. Kaya kapag hindi natin tutularan yung ating Panginoong Hesus, talagang ang magiging katulad natin ay yung mga iskriba at pariseo, mga mapagpaimbabaw. So, during this week, yan yung naaalala ko, pinapaalala sa akin. Kung si Kristo yung nandito, paano niya i-deal yung ganitong sitwasyon? Ituturo ba niya nito? Ito mali mo, ito, ganito, ganyan. Ganyan ba si Kristo na maaakay mo ba ang Panginoong Yesus kung ganyan ka? Kung ganyan yung paraan mo? Siyempre po hindi. So, kaya nga ang best example natin in ministering to others is our Lord and Savior Jesus Christ. We have to walk even as He walked. How He reached the unreachable. How He
ate with the outcast of society. Naabot yun ng Panginoon eh. So, ganun din tayo. Gaano man kataas yung pinag-aralan natin, ano man ang katungkulan natin sa ating mga iglesia, gagawa tayo kung paano gumawa ang ating Panginoong Hesus. Tingnan po natin ito. Ay, sorry. We should never give to the world the false impression that Christians are gloomy, unhappy people. If our eyes are fixed on Jesus, we shall see a compassionate Redeemer and shall catch light from his countenance. Wherever his spirit reigns, there peace abides, and there will be joy also, for this is a calm, holy trust in God. Ayun. So, isa pa po, sa paraan ng pagpapaliwanag, ng pagiging liwanag natin sa madilim na sanlibutan. Hindi daw po pala tayo dapat magbigay ng false impression. Hindi natin dapat maipakita sa mundo na ang mga Kristiyano ay malungkutin na mga tao. Well, gloomy and unhappy sa Tagalog, malungkutin. Sa English, magkahiwalay pa siya, di ba? So pagka gloomy, ito yung, pag sinabing gloomy, nakikita yan sa countenance mo na para bagang inutangan ka ng 50 million, wala ka ngang 1,000 man lang. Alam mo yung ganon? Gloomy ka. At ang gloomy na tao, ang countenance niyan ay madilim. Siyempre, kapag gloomy ang isang tao, hindi siya masaya. So bakit hindi tayo magiging masaya kung nasa Panginoon tayo? 'Di ba? So kung tayo ay mga Kristiyano, we find joy in Jesus. And gloominess and unhappiness have no room in us. And of course, yung happiness natin radiates from within, right? So, if we have Jesus in our hearts, it will be shown in our countenance. It says here, if our eyes are fixed on Jesus, we shall see a compassionate Redeemer and shall catch light from his countenance. Kung ang atin daw pong mga mata ay nakapako sa Panginoong Hesus, makikita natin ang maawaing tagapagligtas at makakakuha tayo ng liwanag mula sa kanyang mukha. So, kung nasa Panginoong Hesus tayo, hindi gloominess and unhappiness ang makikita sa ating mukha, kung hindi compassion. Diba? Yung mga yung mga namumuno sa sa asosasyon nyo ay ganito sila, ganyan sila. So doon ka nakafocus doon sa mga mali nila, di ba? Sa mga hindi nila gagawa, sa mga kakulangan nila, puro ka doon sa negative na katuon. Hindi ka magmamalay. Yung mga tinuturo mo, kasi kung ano yung nakikita mo, yung magiging ganun ka eh. Hindi ka nag-aalam, ikaw pala yung ganun. Kasi doon ka nakatingin sa pangit. Bakit hindi po tingnan yung maganda? O kahit na ganun sila, kahit hindi ko sila katulad, pero sila ay willing at masaya sila na naglilingkod sa komunidad. Ayaw mo bang maging masaya? Makisaya ka sa kanila. Sila nga naglilinis,
makilinis ka, maki-join ka. Baka makilala mo sila na hindi pala ganun yung ugali nila. Kasi baka nakikinig ka lang doon sa mga sinasabi sa'yo, pero personally, hindi mo naman talaga sila kilala. Ang sabi po, wherever His Spirit reigns, there peace abides. At hindi lang peace, and there will be joy also, for this is a calm, holy trust in God. So kung nasaan pa lang ang Espiritu ng Panginoon, anong klase ang kapaligiran na meron? Kaguluhan ba? Division ba? Hindi, di ba? Sabi diyan, ang mananahan ay kapayapaan. The fact na kaguluhan, kalituhan, ingay, naiinis na yung mga tao, kainisan ang namamayani. Wala ang Espiritu ng Panginoon. Hindi nagahari ang Espiritu ni Kristo. Kasi hindi nananahan ng kapayapaan. Pero kung ang Espiritu ng Kristo ay nasa kalagitnaan, merong ligaya. Sapagkat, sabi diyan, meron daw pong kalmado at banal na pagtitiwala o pananalig sa Diyos. So the people of God are not anxious people. Hindi tayo mga worriers na mga tao. Merong mga bagay na beyond our control. Pero pinipilit natin talaga na pakialaman. Hindi mo naman control. Kaya ka malungkot, kaya ka nagagalit, kaya ka naiinis. Kung binibigay mo na lang yun sa Panginoon, Panginoon, that is beyond my limitation. So, I just give it to you. Be happy kung ano lang yung pwede mong magawa. Maging kalmado ka at kapayapaan ang pupunta sa iyo, ang iyong madarama. Hindi ka pa magkakaroon ng kaaway. Di ba? Hindi ka pa makakatapak ng ibang tao. Sa kasunod pong paragraph, ang sabi, Christ is pleased with His followers when they show that though human, they are partakers of the divine nature. They are not statues, but living men and women. Their hearts refreshed by the dews of divine grace, open and expand to the sun of righteousness. The light that shines upon them, they reflect upon others in works that are luminous with the love of Christ. Kailan daw po nalulugod ang ating Panginoong Hesus sa atin na kanyang mga tagasunod? Kapag po pala ipinakita natin na kahit tayo ay tao, bilang mga tao, tayo ay kabahagi ng banal na likas. So kung gusto natin na matuwa sa atin ang Panginoong Hesus, dapat makibahagi tayo sa divine nature niya. Hindi yung puro human nature ang pinapakita natin. Puro frailties ng human nature ang pinapakita natin. Makibahagi tayo sa kanyang divine nature. Ang mga followers ni Christ na nakikibahagi sa divine nature niya, hindi sila mga statwa. Sinabing statwa, mga tuod, bato, pwedeng kahoy. Hindi sila estatwa, sila ay buhay na mga lalaki at mga babae. Buhay. Pag sinabing buhay, nakakakita, nakakarinig, nakakaamoy,
Yung mga senses ay aktibo, may pandama. Sabihin, meron kang sympathy. Pero kung bato ang puso mo, ay estatwa ka. Hindi ka maka-relate. Kasi all your life, you think that you have been blessed. Not you think. All your life, you have been blessed to be in the company of believers. You have never experienced a life with sinners, with unbelievers. Kaya wala kang simpatya. Hindi ka maka-empathize. Hindi ka maka-sympathize. Kasi all your life, banal ka eh. Ang mga kasama mo, puro banal. So, hindi ka makatapak sa lupa para makapantay ka naman doon sa mga hindi banal. Para maabot mo din sila at maunawaan mo sila. Ang mga kinaluluguran ni Kristo na kabahagi ng kanyang banal na likas ay mayroong mga pusong ano daw po? Refreshed by the dews of divine grace. Yun na, alam mo yun, napapaliguan sila ng ng banal na biyaya ng Diyos. Bukas daw po. At talagang yan, malaki. Malaki ang kanilang puso. Bukas ang kanilang puso sa araw ng katwiran. Yan ang ating Panginoong Hesus. Ang liwanag daw po na sumisilay sa kanila, ito ay inire-reflect naman nila sa iba sa pamamagitan ng gawa na alam mo yun, yung kumikinang sa pag-ibig ni Kristo. Ay, grabe talaga. Praise God for this, for this devotional reading. Ako, itong devotional na binabasa natin ngayon, nagbibigay ito sa akin ng anong tawag doon? Binavalidate nito yung aking nararanasan ngayon na nararamdaman ko para doon sa mga tao na kinamatayan din ng Panginoong Hesus, pero tinatapakan ng mga Pariseo. Ang sabi po dito, the confession of faith made by saints and martyrs was recorded for the benefit of succeeding generations. Those living examples of holiness and steadfast integrity have come down to inspire courage in those who are now called to stand as witnesses for God. They received grace and truth, not for themselves alone, but that through them, the knowledge of God might enlighten the earth. Has God, may nakasingit. Pwede naman pala siya dyan. Has God, saan na yan? Ay, may ano sa akin, nasa na yan? Very good si Mama. Ang galing naman ng aking Has God given light to His servants in this generation? Then they should let it shine forth to the world. Yan po ang sabi.
Kaya nga daw po, mababasa natin, no, sa history, yung pananampalataya ng mga nauna sa atin, ng mga banal na namatay sa katotohanan. Paano ba yung buhay nila? Para daw po sa, ano yun, para yun sa mga susunod na saling lahi. Nagbigay sila ng mga buhay na halimbawa ng kabanalan at paninindigan at integridad. Matibay na integridad. Na nakikita pa rin natin yon sa panahon natin ngayon, nababasa natin. Para daw po magbigay ng inspirasyon at lakas doon sa ngayon ay tinatawagan na tumayo bilang mga witnesses. May mga magpapatotoo para sa Diyos. Ang mga tao daw po ito ay tumanggap ng biyaya at katotohanan hindi lamang para sa kanilang mga sarili, bagkos sa pamamagitan daw nila ang kaalaman tungkol sa Diyos ay makapagpaliwanag o magdala ng ilaw sa lupa. Nagbigay daw po ba ng liwanag sa kanyang mga lingkod ang Diyos sa henerasyon na ito? Siyempre po, ang sagot po natin yan ay oo naman. Kaya't dapat daw po tayo ay magliwanag sa sanlibutan. Ayan. So sa huling ilang linya, ang sabi po ay, we are to be channels through which the Lord can send light and grace to the world. The entire church acting as one, blending in perfect union, is to be a living, active, missionary agency, moved and controlled by the Holy Spirit. So yan po siya. Tayo ay kailangan na maging daluyan, daluyan ng liwanag. Maging daan na kung saan ang Panginoon ay maaaring makapagpadala ng liwanag at biyaya sa mundong ito. Ang buong iglesia, acting as one, hindi bilang divided entity. Talagang blending in perfect union. Abot niya. Kapag kasi united, we present a united front to the world. Iba talaga po yung power nun. Iba yung impact nun. Ganun daw po dapat na maging buhay at aktibong ahensyang missionaire. Huwag ko nang Tagalogin. Maging buhay at aktibong missionary agency na pinakikilos at kinokontrol ng banal na espiritu. Di ba po? So praise God for these wonderful words of life. Napakabuti po ng Panginoon na tayo ay inaatasan niya, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maging liwanag sa sanlibutang ito, maging daluyan ng biyaya at liwanag sa sanlibutang ito. Mahirap po yun na maging ahente tayo ng kaaway na tumutulong tayo sa pag-spread ng kadiliman sa halip ng liwanag. Mahirap yun na kasi dapat alam natin yung kung ano yung ugali ng Panginoong Hesus natin . Yung liwanag ang dinadala. Dapat talagang alam din natin yun. So wish ko lang talaga, tuloy ang prayer ko na magliwanag
sa lugar na ito. Mapuspos ng biyaya at spiritual discernment ang mga anak ng Diyos sa lugar na ito. Kung hindi, ay hindi magagampanan yung hindi magagawa yung purpose. Diba? So, that's it. Our pulpit, our virtual pulpit is open for your insights. Anyone would like to share their thoughts about our lesson for this evening? I think Brother Rob wants to share his insight. Pasensya na po sa mga nasa Facebook Live. Ano lang tayo ngayon? Voice cast. Voice cast. Walang video. I think Brother Rob wants to share something po, Sister Nori. Go Naka-unmute ahead. po. Yeah, good evening, Brother Rob here. I would suggest, in agreement with our devotional reading, that we are, as we are as each we are molded after the character of God, we have a wider interest in showing or displaying to others a balanced and exclusive view of society, of our understanding of society and our position in it, and we should display that we have an interest in living in society, to be part of it, and to caring for other people. As we interact, we're sympathetic to the needs of the wider world. And so we are called to be separate in our philosophy, but not to be exclusive. So we're not to be like the Amish who live their own life and completely different. We are to mix with society. This is what Ellen White says, but not to indulge in worldly practices and habits. We're not to be attracted to the world, but we should be able to socialize when we engage with people on subjects that involve life's duties and the events around us, and add something to our conversation that illustrates and shows that Jesus indeed is the source of our life. It is more than just day-to-day duties that we live our life for. We have a more fuller purpose. We have an important focus. We're looking for Jesus to come again. But Jesus is the light of life. And as we allow his light to shine in us, we can't hold it back. It's something that we are forced or obligated to share with those around us. And so this is something that as we accept Jesus' love, as we accept Jesus' gift, something that is so great. It's like having an abundance of food or from your garden. You can't help but share because it's such a lovely experience. This is what I gained from it. Thank you. Thank you so much, Brother Rob, for sharing that wonderful insight. Anyone po na gustong mag-share ng kanilang ideas or kanilang natutunan po sa gabi ito? Kasama po dito natin si Sister Choco and ang Resmin Tumpa.
May dagdag pa ba po kayo? Ayun po. So, kung wala na, magdadagdag sa ating devotional na ayun nga po, napakaganda kasi dito po tinuturo na ang biyaya po ng Panginoon ay hindi po gift para lang natin i-keep para sa ating sarili. So, ano po, ang gusto ng Panginoon i-share natin sa bawat tao ang gift na ating natanggap galing sa Kanya. So, isipin nga din, isang example po, isipin po natin yung window. Isipin po natin na ano, tayo ay isang bintana na nagpapakita o nagle-let ng liwanag ni Kristo sa isang madilim na kwarto. Hindi po natin kailangan i-provide yung ilaw ng ilaw or ng light. Ang kailangan lang po natin, we must be an instrument to share the light sa mga taong nakapalibot sa atin. So, ayun nga po, kapag nasa atin yung kanyang biyaya, tayo po ay nagiging salt, o nagkakaroon tayo ng lasa, or nabibigyan natin ng inspiration ng mga tao na nakapaligid sa atin, na nagme-make sa kapaligiran natin ng mas maganda at mas mabuting lugar. So, kahit nga daw po mahirap ang buhay, kaya po nating we can still keep going kasi ayun nga po, God has an endless supply of strength para sa atin kapag kailangan natin. So, ayun po, ang devotionals natin sa gabing ito. Kaya ngayon po tayo dumako na sa ating closing song to be led with the closing prayer of our speaker.
Shall we pray? Our most gracious, kind, loving Heavenly Father, we are so humbled by the lesson that we have learned this evening. Help us, Father, that we may be light unto the pathway of those who are in darkness. Help us, Father, to shine brightly, that we become channels of grace and mercy and love and truth to others. Help us, Father, that we may walk like Jesus walked. Reach out to the people whom Christ bought with his own blood. Help us to eradicate from our souls the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy. That we may be humble servants of thee, who knows how to sympathize and care and genuinely love our fellow men. Please cleanse us, Father, from all our shortcomings, filthiness, and sins. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maraming salamat po, Sister Nori, sa pag-lead ng ating closing prayer and sa pag-share ng napakagandang mensahe sa atin ngayong gabi. Maraming salamat din po sa mga nag-share ng kanilang insights and sa mga nakasama po natin dito sa Zoom and sa mga nanonood po sa Facebook Live. Sana po ay samahan niyo kami muli bukas ng umaga para po sa ating daily morning devotional and bukas po ng gabi, maganda po ng alas 5 ng umaga. And bukas po ng gabi para po sa ating daily evening devotional na magaganap po ng alas 6 ng gabi. So dito po nagtatapos ang ating programa sa gabing ito. Kaya once again, good evening po sa ating lahat and God bless us all.